What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwento ay nagaganap sa isang hinaharap kung saan totoo ang paglalakbay sa oras, time travel. Ngunit kung ito ba ay isang biyaya o sumpa, ay matutuklasan mo habang tumatakbo ang kwento. Nagsisimula ang lahat sa masayang panahon ng Pasko. Isang masayahing ina ang masiglang kumakanta kasama ang kanyang anak na si Henry habang pauwi sila. Walang ano-ano na aksidente at bumangga ng malakas ang kanilang sasakyan. Sa eksaktong sandali ng banggaan, may kakaibang nangyari. Biglang naglaho si Henry na parang bula. Walang ano-ano'y lumitaw siya sa sarili nilang bahay. Nulit ang nakakataka, 2 linggo pa ito bago mangyari ang aksidente. Lito at nagulat, natagpuan ni Henry ang kanyang sarili sa harap ng kanyang ina, ama at ang batang bersyon ng kanyang sarili. Ang mas nakakagulat pa, napagtanto niyang siya ay ganap na nakahubad. Bago pa man niya maintindihan ang mga nangyayari, nahila na naman siyang pabalik at nag-teleport diretso sa lugar ng aksidente. Doon sa kasalukuyang oras, nasaksihan niya ang trahedya kung saan binawian ng buhay ang kanyang ina. Habang desperado siyang sumubok na iligtas ito, isang misteryosong lalaki ang humarang at pumigil sa kanya. Laking gulat ni Henry nang malaman niyang ang lalaking iyon ay siya rin pala mula sa hinaharap. Sinabi ng mas matandang Henry sa bata na imposible nang mailigtas ang kanilang ina. Ibinunyag nito na iisang tao lang sila at si Henry ay isa ng manlalakbay sa panahon. Pinaalalahanan niya itong huwag magpanik at nangakong babalik ako agad. Pagkasabi nun, naglaho na parang bula ang mas matandang Henry at naiwan ang kanyang mga damit. Dito naging malinaw na sa tuwing tumatalon si Henry sa ibang panahon, dumarating siya ng walang saplot. Lumipat ang kwento sa kasalukuyan, ang orihinal na panahon kung saan nagmula si Henry. Dito natin nalaman na nagtatrabaho si Henry sa isang lokal na aklatan. Sa gusaling ito siya unang nadulas patungo sa nakaraan. Mula pa noong bata siya, ayaw na ni Henry ng Pasko. Nagdadala ito ng masasakit na alaala dahil ito ang araw kung kailan namatay ang kanyang ina. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya sa aklatan, isang dalaga ang pumasok. Sa sandaling makita siya nito, nagliwanag ang mukha ng babae sa tuwa. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan at sabik na sinabing, "Sabi mo magkikita tayong muli." At ngayon pagkatapos ng 2 mahabang taon, nangyari na rin sa wakas. Tinitigan siya ni Henry nang may duda. Wala siyang ideya kung sino ang babae. Nagpakilala ang dalaga bilang si Claire at sinabi kay Henry, "Maaaring hindi mo ako kilala, pero kilala na kita mula pa noong bata ka." Nang marinig ito, napagtanto ni Henry na alam ng babae ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa oras. Iningbita siya ni Claire na magkita sa isang restaurant ng 7:00 ng gabi upang maipaliwanag niya ang lahat. Kinagabihan, habang naghahanda si Henry sa bahay, bigla na naman siyang naglakbay sa oras ng walang babala. Napunta siya sa ibang panahon, tumatakbo sa kalsada matapos magnakaw ng damit sa bahay ng may-ari. Bago pa siya makatakas, nahuli siya ng mga pulis. Sinaktan siya ng mga ito habang inaaresto, ngunit bigla siyang naglaho muli at bumalik sa orihinal niyang panahon na may mga pasa sa mukha mula sa gulo. Gulat si Claire sa mga sugat niya at nagtanong kung ano ang nangyari. Isinantabi lang ni Henry ito at sinabing, "Kalimutan mo na yun. Sabihin mo na lang, paano mo ako kinala?" Nang akmang uminom si Henry, pinigilan siya ni Claire. Sinabi nito na binabalaan siya ni Dr. Cantrick na lumalala ang pagta-time travel ni Henry kapag umiinom siya, kaya nahihirapan siyang kontrolin ito. Nalilito at inis na sumagot si Henry, "Wala akong kilalang Dr. Cantrick. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Magsimula ka sa umpisa. Kailan tayo unang nagkakilala?" Lumipat ang kwento sa isang flashback kung saan nakita natin ang batang si Claire, na 6 na taong bata pa lamang na naglalaro lapit sa kanilang bahay. Habang naglalaro, nakarinig siya ng kaluskus mula sa damuhan. Akala niya ay tinatakot lang siya ng kanyang kapatid kaya lumapit siya. Ngulit laking gulat niya, hindi ito ang kanyang kapatid, kundi si Henry na kararating lang mula sa hinaharap.
Wala siyang saplot dahil sa epekto ng time travel, kaya humingi siya kay Claire ng damit bago lumabas mula sa damuhan. Mahalagang tandaan na ang bersyon na ito ni Henry ay hindi ang kasama ni Claire sa restaurant ngayon na nakikinig sa kanyang kwento. Ang Henry na ito ay mula pa sa mas malayong hinaharap. Ang batang Claire na nagulat at nalilito ay nagtanong kung sino siya at bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Henry na siya ay isang time traveler at sadya siyang pumunta doon upang makilala siya. Natural hindi naniwala si Claire sa mga sinabi niya. Upang patunayang nagsasabi siya ng totoo, ibinunyag ni Henry ng mga personal na detalye tungkol sa pamilya ni Claire at mga pangyayaring magaganap pa lamang. Unti-unti naniwala si Claire. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila sa hinaharap. Ngumiti si Henry at sinabing naging matalik na baikayan tayo. Pagkasabi nun, sinabi ni Henry ang pangalan niya sa batang Claire, nakipagkamay at nangakong babalik siya balang araw. Pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, naglaho siya. Mangha at natuwa si Claire. Ang bago niyang kaibigan ay isang time traveler. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan sina Claire at Henry ay matanda na at magkasama. Isang araw, ipinakilala ni Claire si Henry sa mga kaibigan niya. Isa sa kanila ay ang lalaking nagngangalang Gomez. Nagsaya sila at nagkaroon ng magandang pagsasamahan. Ilang araw ang lumipas, nakita ni Gomez ang isang kakaibang pangyayari. Si Henry ay nakasuot ng pambabaing damit at nakikipag-away sa kalsada. Mabilis na umawat si Gomez at tinanong si Henry kung ano ang nangyayari. Sa halip na sumagot, naguluhang nagtanong si Henry, "Anong taon na ba ngayon?" Doon na pagtanto ni Gomez na may mali. Ipinaliwanag ni Henry na hindi siya galing sa panahong ito. Naglakbay siya mula sa hinaharap. Sabi niya, "Isa akong time traveler at sa hinaharap, tayong dalawa ay matalik na magkaibigan." Hindi naniwala si Gomez at inakalang gumagawa lang ng kwento si Henry. Ngulit bigla na lang naglaho si Henry sa harap ng kanyang mga mata. Labis na nalito si Gomez sa kanyang nakita. Magmadali siyang pumunta kay Claire at sinabi ang lahat ng nangyari, kung paanong biglang nawala si Henry sa harapan niya. Ngulit sa kanyang gulat, kalmadong sumagot si Claire, "Alam ko na." Sinubukan siyang kumbinsihin ni Gomez na hindi si Henry ang tamang tao para sa kanya. Sinabi niyang delikado ang pagpapakasal sa taong bigla-biglang nawawala sa panahon at deserve niya ang taong mas matatag. Samantala, naglakbay muli si Henry sa nakaraan noong buhay pa ang kanyang ina. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkatao, nagpanggap siyang ibang tao at lumapit ng maayos. Dahil isang mga awit ang kanyang ina, kinausap niya ito sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang boses at pakikipagkwentuhan. Kahit nadurog ang puso niya, ito lang ang taning paraan para makita niya itong muli. Sa kasalukuyan, nakita nating umuwi si Henry. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, emosyonal siyang nahihirapan at madalas uminom para makalimot. Ang kanyang ama, na alam din ang tungkol sa kondisyon niyang pagta-time travel, ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. Isang araw, nagtapat si Henry sa kanyang ama na umiibig siya sa isang babae at nagpaplano na silang magpakasal. Naantig ang mama ni Henry nang marinig ito. Inabot nito ang isang singsing at sinabing, "Akala ko magiging mag-isa ka na habang buhay. Pero kung pinili kang pakasalan ng babaeng ito kahit alam niyang time traveler ka, siguro nga ay napaka-espesyal niya." Kinabukasan, nag-propose si Henry kay Claire sa pamamagitan ng pagsusuot ng singsing at sa isang mainit na ngiti, umoo si Claire. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng kasal. Nagpagupit si Henry, nagbihis ng maayos at naghanda sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng saya, takot siya. Alam niyang random ang time travel niya, walang babala at wala siyang kontrol dito. Ilang sandali bago magsimula ang kasal, biglang naglaho si Henry at muling naglakbay sa oras. Nagpanik ang kaibigan niyang si Gomez. Ilang minuto na lang bago ang seremonya, nawala ang lalaking ikakasal ng walang bakas. Ngulit may hindi inaasahang nangyari. Isang mas matandang bersyon ni Henry ang biglang lumitaw sa eksena. Mababakas sa mukha nito ang bigat ng panahon. Ang Henry na ito ay mula pa sa malayong hinaharap. Dahil napagtantong wala ng ibang pagpipilian, nagpa siya ang mas matandang Henry na humalili sa kanyang batang sarili at pakasalan si Claire. Nang makita siya ni Claire, agad niya itong naintindihan.
Hindi ito ang Henry na nakasanayan niya, ngunit ngumiti siya at tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, hindi mahalaga kung siya man ang Henry mula sa nakaraan, kasalukuyan o hinaharap. Ang mahalaga ay pinapakasalan niya si Henry, ang lalaking kanyang minamahal. Natuloy ang kasal ng masaya at puno ng pagmamahal, ngunit sa mismong gabi ng kanilang kasal, muling naglaho si Henry. Hinila na naman ng panahon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng batang Claire, ilang taon na ang nakalilipas. Hindi na nagulat ang bata sa pagkakataong ito. Sa katunayan, naghanda na siya ng mga damit para sa kanya dahil alam niyang darating itong walang dala. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, pinagsaluhan ni Claire at Henry ang maraming magagandang sandali. Sa kabila ng madalas na pagtalon sa panahon, sinikap nilang mamuhay ng masaya. Lumipas ang mga araw at naging buwan at patuloy na nawawala si Henry ng walang paalam, minsan sa nakaraan, minsan sa hinaharap. At ang pinakamahirap na bahagi, hindi niya alam kung gaano siya katagal mawawala. Kalaunan, naramdaman na ni Claire ang hirap ng sitwasyon. Isang araw dahil sa labis na inis at pagkabigo, kinausap niya si Henry. Puno siya ng galit at sakit. Nawawala kasi si Henry ng ilang linggo o buwan nang walang paalam. Tahimik na nakinig si Henry. Alam na alam niya ang sakit na idinudulot niya sa asawa. Ngunit ang totoo, hindi niya ito mapigilan. Wala siyang kontrol kung kailan o saan siya susunod na dadalhin ng panahon. Upang mabigyan ng kaunting seguridad ang kanilang buhay, inabutan ni Henry Claire ng isang lottery ticket isang araw. Sinabihan niya itong itago iyon. Nang lumabas ang mga numero, nanalo sila. Gamit ang premyo, bumili sina Claire at Henry ng bagong bahay. Isang panibagong simula, kahit na ang buhay nila ay malayo sa karawanan. Ilang araw ang lumipas ay bumisita si Gomez kasama ang nobya nito kina Henry at Claire. Ngunit bigla na lamang lumitaw isang Henry mula sa hinaharap, sugatan at dumudugo dahil sa tama ng baril. Bago pa man may makakilos o makatulong, naglaho itong muli at iniwan ng lahat na gulat na gulat. Nang makita ito, labis na nag-alala ang Henry ng kasalukuyan. Kung iyon ang kanyang hinaharap, ibig sabihin ay mangyayari rin iyon sa kanya. Ngunit wala siyang idea kung kailan o paano. Sinubukan siyang pakalmahin Claire at sinabing kailangan na ng pagbabago. Ibinunyag niyang buntis siya at sinabing kailangan mo nang tumigil sa pagta-time travel. Oras na para makipagkita kay Dr. Kandrick. Kinabukasan, pinuntahan ni Henry si Dr. Kandrick at ipinaliwanag ang lahat. Ang kanyang mga pagtalon sa oras, ang pagiging random nito at ang nakita niya kamakailan. Tulad ng inaasahan, hindi naniwala ang doktor sa una. Ngunit matapos magmakahawa si Henry, pumayag ang doktor na magsagawa ng ilang pagsusuwi. Inilagay nila si Henry sa loob ng isang makina upang ekseminin. Ngunit habang isinasagawa ang test, biglang naglaho si Henry mula mismo sa loob ng makina. Doon ay hindi na maikakaila ni Dr. Kandrick ang katotohanan. Napagtanto niyang totoong ang time traveler si Henry. Samantala, nakatanggap naman si Claire ng isang napakasakit na balita. Nawalan siya ng anak. Sa isang check-up, natuklasan ng mga doktor ang isang nakakagulat na bagay. Namana ang sanggol ang kakayahang maglakbay sa oras ni Henry. Iyon ang dahilan ng kanyang pagkakunan. Paano nga ba mabubuhay ang isang sanggol kung patuloy itong lumilipat sa panahon? Tila gumuguro ang kanilang buhay, sunod-sunod ang mga problema. Isang araw, muling napunta si Henry sa hinaharap. Doon ay nakilala niya ang isang batang lalaki na tumakbo palapit sa kanya at tinawag siyang Daddy. Siya ay Alba, ang anak ni Henry. Ipinaliwanag ni Alba na namana niya ang kakayahang mag-time travel at natutunan niyang kontrolin kung saan at kailan siya pupunta. Sa kanilang pag-uusap sa hinaharap, tinanong ni Henry ang kanyang anak na Alba kung kailan niya tuluyang iiwanan ito at si Claire. Labag man sa loob, sinabi ni Alba ang totoo. Mawawala siyang tuluyan kapag nag-5 taong gulang na si Alba. Nandurog ito sa puso ni Henry, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinahagi ni Henry ang magandang balita kay Claire. Nakilala niya ang kanilang anak sa hinaharap. Sinabing Alba ang pangalan niya at masaya ang bata. Kaya huwag mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ngunit inilihim ni Henry ang isang masakit na detalye. Hindi niya sinabi kay Claire na mawawala siyang habang buhay kapag nag-5 taong gulang na si Alba. Lumipas ang panahon at sumapit ang 5 kaarawan ni Alba.
Isang araw nagulat sina Claire at Henry sa isang kakaibang pangyayari. Isang mas matandang bersyon ni Alba mula sa hinaharap ang lumitaw at kinakausap ang kanyang batang sarili. Dumating siya upang balawan ng batang Alba na hindi na magtatagal ang kanilang ama. Nang marinig ito, labis na nalungkot ang batang Alba. Napansin ni Claire na malungkot ang anak at malumanay na tinanong kung ano ang problema. Doon sinabi ng 5 taong gulang na Alba ang lahat ng ibinunyag ng kanyang sarili mula sa hinaharap. Labis na nasaktan si Claire. Sa kabuuan ng kanyang puso, lagi niyang kinakatakutan ng araw na ito. Tutal, nakita na niya ang mas matandang bersyon ni Henry noon, yung may tama ng baril. Alam niyang nauubusan ng oras ni Henry, mulit walang nakakaalam kung paano ito mangyayari. Sumigaw si Henry sa sakit. Napinsala ang kanyang binti sa isang pagtalon sa oras. Pagkatapos, kailangan na niyang gumamit ng wheelchair para makakilos. Isang araw, habang kausap ang kanyang anak, bigla na namang nag-time travel si Henry. Isang beses na ito, napunta siya ilang araw lang sa hinaharap, sa labas mismo ng kanilang bahay. Araw ng Pasko noon. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang takhip na dumurog ang kanyang puso. Ang bersyon ng kanyang sarili sa panahong iyon ay nakahiga sa loob at binabawasan na ng buhay. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Henry ang katotohanan. Mamamatay siya sa Pasko. Bumalik si Henry sa kasalukuyan, dala ang mabigat na kaalaman sa kung ano ang mangyayari. Lumipas ang mga araw at sumapit ang Pasko. Alam ni Henry na ito na ang kanyang huling araw. Tinawag ang kanyang kaibigan si Gomez at pinasalamatan ito sa lahat, sa pagiging nandyan sa lahat ng pinagdaanan nila. Labis na naapektuhan si Gomez. Nararamdaman din ito. Ito na ang gabing mawawala si Henry habang buhay. Nagyakap ang namahigpit ang magkaibigan, parehong umiiyak at ayaw bumitaw. Biglang naglaho si Henry sa huling beses, nahila papunta sa gubat ng isa pang time jump. Sa gubat, isang mga ngaso ang nagpaputok ng baril sa isang hayop, ngunit andid si Henry ang tamaan ng baril. Sugatan at dumudugo, nag-teleport muli si Henry at bumagsak sa eksaktong lugar kung saan nakita siya lahat na sugatan. Bumalik si Henry sa kasalukuyan, doon na malagutan ng hininga. Lumipas ang panahon, dumaan ang mga taon at ipinakita ang isang mapayapang takhip kung saan naglalaro si Alba kasama ng kanyang mga kaibigan. Biglang lumitaw, ang Henry na ito ay mas matanda at may karga siyang 1 taong gulang na dalaga. Tuwang-tuwa si Alba na makitang muli ang kanyang ama. Mabilis niyang inutusan ng kanyang mga kaibigan na tawagin ng kanyang ina. Nang marinig ni Claire na nagbalik si Henry, tumakbo siyang mabilis upang makita ito. Sa sandaling magkita sila, nagyakapan silang na mahigpit at napuno ng kalagayahan. Malumanay na tinanong si Claire, "Bakit hindi mo sinabing darating ka ngayon?" Sagot ni Henry, "Ayaong maghintay ka sa akin." Bago umalis, sinabi ni Henry sa kanya, "Hindi na ako babalik muli. Nagpasisya akong manatili sa nakaraan, kaya ngayon gusto kong magpatuloy ka sa buhay mo kahit wala ako sa tabi mo." Sa mga huling salitang ito, naglaho muli si Henry. Kahit sandali lang ang kanyang pagbisita, labis ang tuwa ni na Claire at Alba na makita siya muli. Nakangiti sabay luluha, sabay silang naglakad pauwi. At dito na nagtatapos ang kwento. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!